Noong nakaraang Biyernes, Marso 6, binisita ni Muntinlupa City Mayor Ruby Biason sa Barangay Kupang ang pinakamalaking Bulilit Center sa lungsod. Ang Bulilit Center ay isang child development center, isang specialized facility na nagbibigay ng maagang edukasyon, nangangalaga sa komprehensibong pag-unlad ng bata sa murang edad. Nagbibigay sila ng klase ng edukasyon na angkop sa edad ng bata bukod sa suportang pangkalusugan at nutrisyon. Itong Bulilit Center, ito yung parang kumbaga pinaka-model early childhood development centers. As you can see, yung lugar niya, ito yung pinakamalaki namin in terms of yung lot size. Tapos ito yung medyo pinaka-modern in the sense na gumagamit ng green technology. Meron tayong solar panels para makabawas sa consumption ng kuryente. At meron ding rain collecting system para po makabawas naman sa paggamit ng tubig, no? Lalo na yung pinandidilig natin. At may sapat na space para sa mga bata. Kaya isa sa mga model namin ito. Meron kaming 3 Bulilit centers at ito yung pinaka-latest. Lumikha pa ang pamahalaan lungsod ng Early Childhood Learning Division bilang pagpapahalaga sa importansya ng pagkakaroon ng maagang edukasyon. Dito sa Muntinlupa, meron talagang Early Childhood Education Division na naka-focus lang talaga dito sa level na ito ng education. Naniniwala kasi kami na itong developmental stage ng bata, no, starting from age 2 onwards, critical stage yan. Kailangan ma-excite na natin yung kanilang mga pag-iisip, yung development ng brain nila kasi doon nangyayari sa panahon na yan. So kung at the same time na habang nagde-develop, nasi-stimulate sila, nahahanda natin sila for bigger things pagka tumungtong na sila sa mas mataas na level. Sang-ayon dito si Bulilit Center teacher Jenny Mercado. In terms po kasi ito, kaya ko po na-mention na ito po yung pinakamalaki kasi po ito po ay standard po ng City Government of Muntinlupa. Ito po yung aming counterpart sa National Child Development Center na ang ECCD naman po, yun po yung flagship project or program po ng ECCD Council. So meron po kami mga small child development center within the community, pero po nagpo-provide po ang ating city government ng mas malaking lot para naman po mas may experience po yung mga bata sa indoor and then outdoor activities po. Ayon pa kay Mayor Rupi, ginagawa nila ang lahat para sa pagpapatayo ng Early Childhood Development Center mula sa daycare center. Practically, ang daycare center, nag-aalaga lang ng mga bata habang nasa trabaho yung magulang. Pero ngayon nag-shift na yan to child development. Kasi kinilala nga na yung age na yan ang pinakamagandang panahon na ma-introduce yung mga concept ng learning sa mga kabataan natin. So nag-convert na siya to more than just taking care of the children, actual development na ang nangyayari ngayon. Ilang taon nang kinikilala na isa sa mga pinakamahusay sa Pilipinas ang Early Childhood Development Program ng lungsod ng Muntinlupa. Kasunod nito, binisita ni Mayor Rupi ang Sukat Senior High School, ang unang fully air-conditioned public school sa lungsod na may pinakabago at modernong pasilidad. Ayon kay Mayor Rupi, ang Sukat Senior High School ang magiging modelo ng lahat ng pampublikong paaralan sa lungsod. Sinimulan na ganito, so ang hope namin, ang wish namin, it would become the standard. Not just ang maganda kasi dito, hindi lang yung physical infrastructure, no? Kung hindi yung systems that are being put into place. Kasi ang maganda dito yung leadership ng eskwelahan, no? Through the principal, nakapag-introduce ng mga pamamaraan na hindi present dun sa ibang mga schools dati. So sa pagsimula nitong systems na ito, inaasahan natin na yun ang standard sa mga iba. Of course, paragi naman naghahanap din ng improvement. So, pero ito, nakikita natin na magandang makontinue not just dito, kundi sa iba pang mga schools namin. At niya hindi na nalalayo ang aplikasyon ng Artificial Intelligence o AI sa kanilang public schools. Definitely, doon tayo papunta. No? We have no choice but to adapt ourselves. The use of artificial intelligence is a must. We cannot be left behind. Of course, responsible and ethical use of AI. No? Yun naman ang
kasunod nun. But definitely, we are headed that way. Binigyang papuri din ng alkalde ang kanilang education frontliners, partikular na ang public school teachers ng lungsod. Ang importante, yung leadership ng isang school, ng division, yung direction ay patungo dun sa the progress and development of the system. So kung ang isang school na ganito is led by a competent leader, a principal, magti-trickle down yan papunta doon sa mga teachers themselves. At yung mga teachers natin, yan ang direct frontliner natin sa mga kabataan. They are the ones who are shaping the minds of our learners. Kaya mahalaga na ma-imbibe sa kanila kung ano yung mga practices na ginagawa ng leadership. Ako si Janice Cosio, nag-uulat para sa Inquirer.net.